Okay, good morning po sa ating lahat, mga pinagpala at minahal at iniibig ni Jesus, including Kapre, no? Si Kapre, mahal ni Jesus ito, itong aso namin, no? So, may pag-uusapan lang po tayo. Ano yung nakalagay na yan sa ating 2026. So, it's going to be 2026 in 3 days. And right after that, panibagong taon. Bagong taon ay magbagong buhay. Yung iba nag-wrote na malamang na mga New Year's resolution. Hindi naman totoo yun eh. The only one who can change you is Jesus. Hindi kailangan ng New Year's resolution. Kasi pag nag-New Year's resolution tayo, lingas kugon lang, sa umpisa lang. Then right after that, sabi nga nila, BSDU, balik sa dating pag-uugali. Okay, I want to talk to you right now tungkol dun sa, kwentuhan lang po tayo, tungkol dun sa prophecy po ni Daniel regarding dun sa pagiging modern o high-tech ng daigdig. Alam po ba ninyo, never in history according sa bagong survey na ang mga tao ay madalas sumakay ng airplane, magbiyahe, mag-travel than the past year, 2025. Napakaraming nagta-travel. Despite ng mga katotohanan na marami rin mga nagkra-crash na aeroplano, marami pa rin nagta-travel. Okay? Pero nakita po natin ang katotohanan na yan. Bakit po sila nagta-travel despite of progress? Dahil meron silang gustong takasan na tanong. Ano yun? Bakit ako nabubuhay dito? Well, alam mo, pwede kang magbiyahe sa buong mundo. Pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Pero empty ang puso mo. Sapagkat sa puso mo, merong isang puwang diyan na tanging si Jesus lang ang makakapag-feel. Okay? So ang mga tao ngayon, ito po yung times na marami po nagpapakamatay, maraming nade-depress, despite the progress, despite all of the money na meron sila, nagagawa pa rin nilang kitilin ang buhay nila dahil may kulang sa kanila. Okay? At ang progress po ngayon, if every 2 years, nag-i-increase ang knowledge ng AI. No? Every 2 years. Pero, makinig po mabuti, ayon sa 2025 survey, every 1 year na lang po, mabilis nag-a-accelerate ang knowledge ng mga tao. Amen. Hinulaan po ng Bible yan. Hindi po yan dahil ang mundo ay nagpo-progress, no. Hinulaan po ng Biblia yan. Okay? Hinulaan ng Biblia ang mangyayari sa mundo. Ano hinulaan ng mundo kako? Hinulaan po ng Biblia yan, no? Sa pamamagitan ni Prophet Daniel. Lahat po ay galing sa Bible, no? Wala pong anything, no? Wala pong anything tayo dito na parang atin lang. Lahat po galing sa aklat na ito. Ang banal na aklat. Hinulaan na po yan ng Bible. Nung araw ng transportation, kailangan mo maglakad para mapuntahan mo yung destination mo. Pero ngayon, napakabilis. Napakabilis po. Ano po? At higit po sa lahat, pwede mong tunguhin ang buong mundo ng ganun-ganun lang. Amen po ba? Dahil may eroplano, may mga high-tech na po tayong mga sasakyan. Amen? Pero, sasabihin ko po sa inyong totoo, nakahula po yan. At naa-unfold na po ang dapat ma-unfold. Amen po ba? Pag yung third temple po sa Jerusalem ay naitayo na, magtutuloy-tuloy na po ito. Ang dami pong tanong sa akin na itayo na ba ang third temple? Hindi pa po. Hindi pa po. Kaya ako naniniwala pa rin ako sa katotohanan na mauuna muna ang pagdagit, then lilitaw yung Antikristo o yung Suwail para maitayo yung third temple. Ganun lang po kasimple yun eh. Kasi pag tinatayo na yung third temple dyan sa Jerusalem, ibig sabihin, nandyan na yung Antikristo. O, ibig sabihin, naiwan tayo sa rapture. Which is not true. Magra-rapture po muna bago dumating yung Antichrist. Amen. At yan po ang buong katotohanan. Yan po ang mangyayari. Balik po tayo sa technology.
Ang technology po natin ngayon ay talaga pong nasa palad na lang po natin lahat. Dati pumupunta tayo sa Miriam Bookstore, sa Rex Bookstore, sa Alimars. Ngayon sarado na po yan. At yung mga ilang natitirang sa ngayon ng National Bookstore, hinati na lang po. Yung iba nilagay na lang po sa isang portion. Wala nang masyadong tindang ganito, physical books. Amen? Because lahat ngayon po pwede ka nang magbasa online. You can stream the books na gusto mo. May bayad nga lang po. Pero babasahin mo dyan sa cellphone mo, sa gadgets mo, ano man yan. Pero yung mga physical books na bawasan. Sabi nung nagtitinda roon. Amen? So, isa pong dahilan ng progression. Dati gusto mong manood ng pelikula, pupunta ka sa mga sine. Ngayon, nandiyan ang YouTube, nandiyan ang Netflix, Hulu, o ano paman. No? Dailymotion. You can just click it in the palm of your hand, then watch ka na. Makakapanood ka na. So, nag-progress po talaga ang mundo. Dati, merong Odyssey, bibili ka ng mga compact disc, mga CD, mga plaka. May mga plaka pa rin naman ngayon. Kasi yun po ang talagang sikat ngayon Binalik nila. Pero yung compact disc, yung CD, yung mga cassette tapes, di ba? Medyo napag-iwanan ka na po ng panahon, no? Kung naabutan mo yon. Pero alam ninyo, ganyan po talaga ang mundo, nag-change. Kaya walang dapat anumang bagay na dapat kang ipagmalaki. Yung pinagmamalaki mo ngayon na yan, malalaos yan. I remember one time, somewhere in 2011, I'm not mistaken, no? Yung kape ko kukunin ko, Diyos ko. Ano na to, no? Hello? Ano na to Baka hindi na kasi mainit. Pumunta kami ng 2011 doon, no? And Singapore. Sikat na sikat noon yung iPhone 4. O kasi later that year pa lang lalabas yung 4S, no? Nagpabili yung isang kasama namin sa church ng iPhone 4. Nagpadala siya ng almost 40,000, no? Kasi ang halaga nun yata 37,000. Mamerenda na lang daw namin yung konti. Gandang-ganda kami nung dumating yung iPhone 4. Sapagkat ang cellphone ko lang noon, maniwala kayo, ang cellphone lang namin noon, yung Nokia, yung di-keypad, yung di-flip. Ayun, yun lang. Pero yun, iPhone 4. Manghang-mangha na kami. Diyos ko, ngayon yung mga iPhone 4 ko nandyan. Ang dami. Marami akong iPhone 4, siguro 5. Nabibili ko lang po sa Shopee yun ng 500 dati. Mga 20, nung may pandemic, binibili ko Kasi ginagawa kong collection ko. Yan, 5 yun nandyan. Yung 2 gumagana pa. Pero ang bagal na. Sabi ko, Lord, ako dati, itong mga ito, sikat dati, top of the line. Ngayon, wala na. Laos na, osla na ako. O, tingnan nyo. Anong ipagmamalaki mo sa Panginoon? Wala. Dati kang bata, dati kang maganda. Mamaya-maya, gurang ka na. Alam nyo, ang mother ko, nakakatuwa yan Yung mga maganda ngayon, kanyang babae, pagtanda niyan, mga ano itsura nila kako? Bruhitic beauty kanya. Magiging bruhitic beauty, parang bruha ng itsura. Which is true. Magmumukha kang bruha kung wala ka kay Jesus. Uy, nandang mo yan kahit gano'n kaganda ngayon. Si Christ lang talaga ang kailangan natin. No? Lahat nagbabago. Sabi nga ni Tita Telma, I talked to her the other day, I remember nung 1993 dito sa Rojas Boulevard, hindi pa ganito ang itsura. Kumain kami ng mga kaibigan ko, sabi ni Tita Telma. And nalulungkot ako ni Tita Telma. Now she's in her 78 years old na siya ngayon. Pero hindi nakatulad ng dati. Ganyan. Talaga pong ganyan, tita ako. Dahil nagbabago lahat. Ay, ka-good vibes na ba kayo? Ha? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na kayo by clicking that subscribe button. And then share this video. Because upon sharing Daily Good Vibes video, you're not sharing me. You're not sharing my thoughts. You are sharing Jesus, His grace, and His love to the world. Yan po ang katotohanan diyan. Pag-ibig niya, pagmamahal niya. Okay? Mahal tayo ni Jesus. Huwag tayong matakot sa pagpasok ng 2026. May nagsabi na naman sa akin kahapon,
Naku kuya, baka rapture na sa 2026. Anong 2026? Sana nga mamayang gabi na eh. Ako.